Hindi, hindi to totoo. Totoong totoo. Ako ang gumagamit ngayon ng katawan ng kapatid ko. Natutulog siya ng mahimbing. Kaya kung gusto mong gawin ang gusto mo, patayin mo ako. Gawin mo na. Yun nga lang, hindi mo na makikita ang pinakamamahal mong si Sansa. Ibalik mo ang girlfriend ko! Mga kwento ni Kapano. Manood ka na. Pinagpalang araw sa inyo mga kabangers, ito na naman si Kabanong. At bago tayo magsimula, magbabasa muna tayo ng comment galing sa ating Bidang Kabangers of the Day. At siya'y walang iba kundi si Maria Cielo. Ayan po, ito po yung kanyang sinabi. Hello idol at sa lahat ng kayanggaw na mas madalas pang makinig sa iyo kaysa maligo. Solid listener po ako simulat sa pool. Napakaganda po ng boses nyo. Grabe, husay. Araw-araw ako nakikinig habang naglilinis dito sa Qatar. Uy, taga Qatar pala siya. Hindi na po kumpleto ang araw pag hindi kayo napakinggan. Sana hindi kayo magsawa na takutin at patawanin kami. God bless. Ayan. So maraming salamat Maria Cielo sa iyong malupitang comment ngayong araw na ito. Kaya ikaw naman ay naging Bidang Kabangers of the Day. Ayan. So ito po, no, marami po talaga mga OFW na nakikinig sa atin na sinasabi nga nila na habang nagtatrabaho sila, hindi nila napapansin na tapos na halos lahat ng trabaho nila kasi yun nga, naka-headset o naka-earbuds habang naglalaba, nagluluto o naglilinis, nagmamap, di ba? So, nakakatuwa po na nakakatulong po kami sa inyo na kumbaga maibsan ang inyong pagod, hindi nyo mapansin na nakakatapos na kayo sa inyong trabaho. So, yun po mga kabangers, kung sino po ang gusto na maging Bidang Kabangers of the Day, walang iba kayong gagawin kundi syempre mag-subscribe po kayo at pindutin nyo rin po ang notification bell para lagi po kayo nanonotify pag meron tayong mga bagong video. At syempre mag-like po kayo at i-share na rin po ang ating video. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mag-comment po kayo dito sa baba. Yung kailangan po yung malupit na talagang wow kami doon sa inyong comment, di ba? Para kumbaga sana sinasabi nga nila habang nag-scroll ako, binabasa ko po lahat ng mga comments nyo, ay mapapahinto talaga ako. Okay, so sana po lupitan nyo pa talaga at wag po kayo magsasawa na mag-comment hanggat hindi ko kayo nababasa. So babasahin po natin yan hanggat mapili natin kayo bilang isang Bidang Kabangers of the Day. At ngayon po mga kabangers sa ating pagpapatuloy. Mga kwento ni Kapano. Manood ka na. Pinagpalang araw po sa inyo kabanong at sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Ganon din ang lahat ng taga-suporta ng channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Joffrey. Lumaki ako sa isang probinsya dito sa Luzon. Hindi ko na lang din tutukuyin ng eksaktong lugar para sa aking proteksyon. Lahat po ng babanggitin na pangalan sa kwento ay pinalitan ng alias. Pero lahat din po ito totoong nangyari. Ibabahagi ko sa inyo ay totoong karanasan ko bilang isang albularyo antingero. Naman ako ito sa yumaong kong lolo Tywin at niyakap ko na rin talaga ang tungkuling ito para maging kagamit-gamit at maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa iba. Sa murang edad ay naging respetado kong albularyong antingero sa aming baryo. Pero hindi ito naging daan para lumaki ang ulo ko o magbago. May mga pangyayari lang na sadyang dapat na mangyari para meron akong matutunan sa buhay. Kung handa na kayo makinig mga kabangers at mga kayanggaw, sisimulan ko na ang aking kwento. Ako nga ulit si Joffrey. At sa murang edad pa lamang ay alam ko ng hindi pangkaraniwan ng buhay na nakalaan sa akin. Hindi ko naman pinili ang landas na ito, kabanong, pero tila ako ang pinili nito. 5 taong gulang pa lamang ako nang unang madiskubre ng aking mga magulang ang kakaibang kakayahan na dumadaloy sa aking dugo. Isang kakayahang matagal nang nananahimik sa aming angkan at muling nagising sa katauhan ko. Sa bayo ng San Isidro,
kilala ang apelyido namin. Hindi dahil mayaman kami o may mataas na posisyon sa gobyerno, kundi dahil sa isang bagay na kinatatakutan at iginagalang ng mga tao, Kabanong. Yun ay ang pagiging albularyo ng aming angkan. At ang pinagmula ng lahat ng yon ay ang aking lolo Taywin. Si Lolo Taywin ang pinakamatandang albularyo sa aming lugar noon. Sabi na matatanda, wala raw siyang sakit na hindi kayang gamutin at wala ring maligno, aswang, lamang lupa o kung ano-anong kampo ng kadiliman ang hindi niya kayang palisin. Pero hindi ko siya masyadong natatandaan dahil 8 taong gulang kasi ako nang namatay na siya. Ang naalala ko lang ay ang kanyang matipunong katawan, ang malalim na boses at ang kakaibang pakiramdam kapag siya ay nasa paligid. Parang may bigat sa hangin, parang may presensyang hindi may paliwanag. Isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng aming bahay, tinanong ko ang aking tatay Lanis. Tay, bakit po kinatatakutan si Lolo ng ibang tao? Paano mo naman nasabi na kinatatakutan siya, anak? Kasi po, parang ilag na ilag ang mga tao sa kanya eh. Lagi siyang kinakausap ng may po at opo. Kahit po kasing tandaan niyo yung nakikipag-usap o kasing idaran niya rin po. Kaya naisip ko lang po, nakatakot ang mga tao sa kanya. Hindi siya kinatatakutan, anak. Ano po pala? Iginagalang siya ng mga taga-baryo. Bakit po siya ginagalang? Hindi naman po tayo mayaman. Dahil siya ang nagbabantay sa baryong ito laban sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa murang edad ko noon, Kabanong, doon ko po naintindihan na hindi pangkaraniwan ang aming pamilya. Pero may mga bagay pa rin po na hindi malinaw sa akin. Katulad ng mga orasyon, anting-anting at kung ano-ano pa. Isang gabi, malakas ang ulan at kumikidlat sa labas. Nasa loob kami ng bahay at nagkukumpulan sa sala. Biglang sumigaw ang kapitbahay naming si Aling Marta. Humingi siya ng tulong kay Tatay Lanis na kaagad nagbukas ng pinto. Ako naman po'y nakatingin lang at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Basang-basa si Aling Marta, nanginginig at halos hindi makapagsalita dahil sa takot. Nang tanungin ni tatay kung ano ang nangyari, sinabi nga ng ginang na para raw sinasaniban ng anak niyang si Benjo. Nang marinig ko yun, Kabanong, naramdaman kong nanglamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong humihila sa akin palabas ng bahay. Parang may boses na bumubulong sa tenga ko. Kahit mahina ay may echo siya, kaya dinig na dinig ko ang pakakasabi niyang, "Lumapit ka." Dahil doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at naglakad ako palabas sa ulanan at di yun napansin nila tatay. Napansin na lang nila ako na naroon na rin ako mismo sa bahay ni Aling Marta. Kaharap ko na mismo si Benjo at sumisigaw sa akin at nagmamakaawa na huwag ko raw siyang sasaktan. Halos kaedad ko lang siya pero ang pananalita niya ay parang hindi yun boses ng isang bata. Pinaghalo-halo ang tinig niya habang nakaupo sa sahig. Nangingisay at nakapako ang tingin sa kisame. Oh, anak, anong ginagawa mo rito? Ano po kasi tay Sige na, magubad ka na muna ng damit mo. Basang-basa ka, oh. Sige na, doon ka na muna sa kusina banda. Natigilan na kami at napalingon kay Benjo nang bigla siyang nagsisisigaw at pagkatapos ay nanlilisik na tumingin sa akin. Bago malakak na parang baliw. Pagkalaon ay bigla na lang siyang natakot habang nakatingin sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang pakiramdam ko na yun, Kabanong. Pero para talagang nakikita ko ang takot sa mga mata kung sino man ang sumanib kay Benjo. Ikaw ang isusunod ko. Anong sinabi mo, ha? Tumigil ka. Huwag mong pag-interesa ng anak ko. Ikaw na ang susunod, Joffrey. Magpakilala ka kampo na kadiliman at lumayas ka sa katawan ni Benjo. Bakit ko naman gagawin yon? Bukluban! Umalis ka sa katawan ni Benjo!
Natahimik ang buong bahay at napatingin sa akin ang lahat. Lalo na si Tatay Lanis, pero hindi ako tumigil. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ko, Kabanong. At hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Pero malinaw ang bawat bigkas ko, Kabanong. At merong kapangyarihan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hukluban! Hindi ka na babagay dito! Hindi mo siya pag-aari! Kaya sa ngalan ng may kapal, Hukluban! Lumayas ka! Biglang sumigaw ng napakalakas si Benjo. Nangisay-ngisay siya at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig saka nawalan ng malay tao. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun, Kabanong. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagawa ko yon sa tanang buhay ko. Makalipas ang ilang pang minuto, nang magising si Benjo, umiyak siya ng umiyak habang niyayakap si Aling Marta. Napansin ko na nakatingin lang sa akin si Tatay Lanis at katulad ko, hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. Pagdating namin sa bahay, agad niya akong pinaupo sa lamesa. Kinuwento niya rin kay Nanay Esther ang nangyari. Gulat na gulat din si Nanay dahil sa ganoong murang edad ko ay nakaya ko nang magpalayas ng inalihan ng kampo ng kadiliman. May ideya na sila na meron akong kakayahan dahil noong 5 taong gulang pa lang ako. Sinasabi nilang nakumpirma ito ni Lolo Tywin. Pero natatakot sila dahil ayaw talaga nila akong ma-involve sa ganong klase ng bagay. Kahit pa ito ang nakagisna ng aming angkan. Simula nang mangyari yon, Kabanong, mas lalong naging mapagbantay sa akin sila nanay at tatay. Unti-unti rin akong nakilala sa aming baryo dahil nga sa ginawa kong tulong kay Benjo. May mga lumalapit na sa akin sa bahay pero nililimitahan ng mga magulang ko dahil sa 10 taong gulang pa lang ako. Hanggang sa mapagdesisyonan nila nanay at tatay ang isang bagay. Meron silang kinonsultang kakilala raw ni Lolo Tywin noon. Dumating nga ang isang bisita sa aming bahay. Isang matandang lalaki na may mahabang balbas at matalimang tingin. Siya si Mang Ned, ang kaibigan at tagapagturo rin ng aming angkan na nakatira pa sa bundok. Pagpasok niya pa lang sa bahay ay ramdam ko na kagad ang bigat ng presensya niya. Parang si Lolo Tywin ang kanyang aura, Kabanong. Lumapit siya sa akin, tumingin ng diretso sa mga mata ko ng matagal. Ako naman ay mailang-ilang at panay iwas ng tingin. Para kasi akong nasusunog sa titig niya, hanggang sa bigla na lang siyang ngumiti sa akin. Narinig ko ang ginawa mo, Joffrey. Nagmana ka nga talaga sa Lolo Tywin mo. Lanis, Esther, ako na ang nagsasabi sa inyo. May kakayahan ang batang ito katulad ni Tywin. At kung hindi natin siya gagabayan ng maayos ay magiging mapanganib yon para sa kanya, pati na rin sa iba. Ayos lang ba sa inyo na sasanayin ko siya? Wala nang nagawa ang tatay kundi ang mag-oo na lang. Ako naman, Kabanong, sunod lang din naman sa utos ng mga magulang ko. At isa pa, nararamdaman ko rin namang malaki ang may tutulong sa akin ni Mang Ned. Doon na nga nagsimula ang tunay na pagbabago ng buhay ko. Sa murang edad, ay hindi ko akalain na parang magiging pasan ko rin ang mundo. Ginagawa ko rin ang nakasanayan ng mga magulang ko. Ang paggising sa madaling araw at sa halip na mag-ayos para sa eskwela, naglalakad kami ni Mang Ned papunta sa bundok kung saan siya nakatira. Natuto pa rin naman ako sa mga bagay-bagay na tinuturo sa eskwelahan dahil kasama yon sa pagsasanay namin. Kung tutuusin, ay mas matindi pa nga, Kabanong. Mas maigpit pa si Mang Ned sa mga teachers ko sa school. Para bang bawal akong magkamali. Kaya natuto rin talaga ako ng disiplina sa sarili. Bukod doon, tinuruan din ako ng mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Mga halamang gamot, mga orasyon, mga palatandaan ng presensya ng maligno, aswang,
lamang lupa at kung ano pang kampon ng kadiliman. Sa murang edad ay hindi ko rin nakalain na ma-absorb ko ang mga yon, lalo na ang disiplina sa sarili. May pagkakataon na nga sa sarili ko na kapag nakaka-experience ako ng kahirapan sa ginagawa namin, napapatanong na talaga ako at napapareklamo. Magned, bakit po kailangan ko matutunan ng mga to? Pwede po bang maging normal na bata muna ako kahit na ilang araw lang? Normal na bata ka naman ah. Normal na bata pa po ba talaga? Hindi na nga ako nakakapaglaro kapag nandun tayo sa baryo. Pasensya na. Kung di kita mabigyan ngayon ng pagkakataong makapaglaro kasama ni Bran, Benjo at ng iba pa. Maintindihan mo rin sa tamang panahon. Dahil ikaw mismo ang susunod na magiging tagabantay ng baryo, kasunod ng lolo mo. Ako po? Oo, Joffrey. Pero saka mo na lang pakaisipin pa ang mga sinabi ko. Dahil sa sinabi mong yan, sige. Ngayong araw ay babalik tayo sa inyo. Pag-uwi natin sa baryo, bibigyan kita ng 3 araw para makapagsaya naman at makapaglaro kasama mga kaibigan mo. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, Kabanong. Hindi madali ang naging pagsasanay. Akala ko noon, kapag sinabing albularyo, ay sapat na ang kaalaman sa halamang gamot at pagbigkas ng orasyon. Ngunit mali pala ako dahil mas mahirap pa ito kaysa sa kahit na anong pisikal na trabaho. Mas mabigat pa kaysa sa pag-aararo sa bukid o pagbubuhat ng sako ng palay. Dahil ang tunay na laban ng isang albularyo ay hindi lang sa pisikal na pangangatawan, kundi sa espiritual at sa kabilang dimensyon na rin. Isang umaga, matapos ang halos mahabang taon na pagsasanay, 18 na ako noon at dinala na ako ni Mang Ned sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Sa gilid yun ng bundok na malapit sa isang lumang balete na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Tahimik ang paligid, Kabanong, at halos walang maririnig kundi ang huni ng kuliglig at mga mahihinang paggalaw ng hangin sa mga dahon. Dito tayo, Joffrey. Saan po? Diyan po sa puno? Oo. Napatingin ako sa puno ng balete. Namangha sa laki nito na halatang matagal nang nabubuhay. Pero tila may kung anong madilim na enerhiya na nakapaligid dito. Pasimple akong napayakap sa sarili dahil sa kilabot. Anong naobserbahan mo sa puno? Nakakakilabot po eh. Mang Ned, bakit po pala tayo nandito? 18 ka na. Panahon na para sumama ka sa tunay na laban. Ano sa tingin mo ang meron sa punong nasa harapan natin? May laman po ba ang punong yan? Sa tingin mo? Meron nga po. May nararamdaman ako kanina pa eh. Hindi pa man halos ako natapos sa pagsasalita, ay umuyog na ang puno. Napatingin kami pareho sa isa't isa at mula sa tuktok, sa maybong ng mga dahon nito ay may namataan akong pares ng nalilisik na mga mata. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng pagaspas. Muling umuyog ang puno at naglaglagan ng tuyong dahon. Pagkadaka ay nagpakita na nga ang isang uri ng kampo ng kadiliman. Napatras ako dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nakakita ng ganoong nilalang. Alam ko naman na ang tungkol sa kanila dahil tinuro na ni Mang Ned. Pero doon pa lang talaga ako nakatagpo ng malapitan. Aswang! Yan ang mahinang uri ng aswang, ang layog. Anong gagawin natin? Nitong nakalipas na linggo, marami ang hindi nakakapunta sa lugar na ito dahil sa nilalang na yan. Nambibiktima siya ng mga inosenteng tao na umaakit sa bundok at pumapasok sa kagubatan. Alam mo na ang gagawin sa kanya, Joffrey. Po? Hindi na umimik si Mang Ned habang ang aswang na layog ay pagaralgal na tumingin sa amin. Nagngangalit ito at nanlilisik na parang nagbabaga kung makatitig.
Inabot sa akin ni Mang Ned ang isang maliit na supot na gawa sa tela. Pagtingin ko sa loob nito ay may mga dahon na pamilyar sa akin dahil minsan na niyang nabanggit na pangontra ito sa mga aswang. Mang Ned, ano pong gagawin ko sa tanglad, bawang at dahon ng sambong? Isipin mong mabuti kung ano nga ba ang gagawin mo sa mga pangontrang yan. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nagulat na lang ako sa sunod niyang ginawa. Tinulak niya ako paharap sa puno. Nang makahawak ako roon at paglingon ko sa likuran, wala na si Mang Ned. Napatingala na lang ako habang napapaatras. Naririnig ko kasi na mas lalong nang galaiti ang aswang na layog. Handang-handa na siyang sumalakay sa akin, pero umamba ako ng pagsaboy ng mga pangontra. Umalis ka na rito, bago pa ako din makapagtimpi at baka mapatay kita. Bakit ako ang pinaalis mo? Pag-aari mo ba lugar na ito? Pag-aari ko na ngayon. Wala kang pag-aari sa lugar na ito. Hindi sa iyo ang gubat kaya ikaw ang umalis, aswang. Kung sa ayaw ko, may magagawa ka ba? Oo, sapilitan kitang paalisin. Huwag mo nga akong patawanin, pipitsuging lalaki. Tingnan mo nga ang itsura mo. Kitang-kita ko matinding takot sa mga mata mo. Paano magagawin ang sinasabi mo? Naduduwag ka nga ngayon pa lang. Kaya ikaw ang lumayas sa pagbilang ko ng 10. Kapag hindi ka pa umalis dito, patayin kita! Narinig ko nang nagsimula na siyang magbilang, kaya mas lalo kong kinabahan, Kabanong. Pero nang maalala kong sinabi sa akin noon ni Mang Ned patungkol sa kakayahan ng mga aswang at iba pang kampo ng kadiliman na makakita ng takot sa isang tao, doon ko mas naintindihan na kaya niyang ipaunawa sa akin na mahalagang huwag magpapalamon sa takot. Na ito ay talagang nasa isip lamang natin na kapag hinayaan nating mamayani ay lalamunin tayo nito ng buo. Ang takot ang unang magpapabagsak sa atin, hindi ang kaaway. Kaya pumikit ako at nag-concentrate. Huminga ako ng malalim. Paulit-ulit yon hanggang sa maramdaman ko ang kagaanan. Pagdilat ng mga mata ko ay eksaktong umihip na malakas ang hangin. Pagtingala ko ay wala na ang aswang na layog sa puno. Nakita ko siyang nasa himpapawid na. Lumipad at nagkakakampay ng malakas gamit ang kanyang mga pakpak. Nanlilisik pa rin ang mga mata niya sa akin, kaya hindi na rin ako nagdalawang isip pa na harapin na siya. Inilabas ko ng sabay-sabay ang tanglad, bawang at dahon ng sambong. Pagkatapos ay saka ko inilala ang orasyon na paulit-ulit na pinakabisado sa akin ni Mang Ned. Habang nakatingala ay ipinikit ko ulit ang mga mata ko at nagsimulang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Habang nagpapatuloy ako sa pagbigkas ng bawat salita, naramdaman kong unti-unting bumalik ang lakas ng loob ko. Tuluyan nang nawala ang takot, Kabanong. Nagpatuloy ako hanggang sa pabulong ko ng binibigkas sa mga kakaibang wikang ginagamit sa pag-uorasyon. Dahil doon ay naramdaman kong mas lalong nagalit ang aswang na layog. Ang lakas ng loob mong lusobin ako sa teritoryo ko. Dahil diyan, papatayin kita. Ibabanaan ko rito sa puno ng balete ang lasog-lasog mong katawan para hindi na pamarisan ng mga katulad mo. Hindi ko pinansin, Kabanong, ang mga pinagsasabi ng aswang na layog. Nagtuloy-tuloy lang ako, paulit-ulit sa pagbigkas ng orasyon hanggang sa maramdaman ko na ang kapangyarihang dumadaloy sa akin papunta sa tanglag, bawang at dahon ng sambong. Pagdilat ko ulit ng mga mata, nakita kong pabulusok na siya sa akin, pero tuloy lang nawala ang takot ko. Matapang ko siyang hinarap gamit ang mga sandatang naorasyonan na. Mamamatay ka at isusunod ka na rin kasi Talaga ba? Hindi ako mamamatay ngayon, kundi ikaw, aswang. Hindi ka kabilang sa lugar na ito. Ikaw ang umaangkin ng teritoryo eh. Sa ngalan ng utos ng may kapal, lumayas ka at bumalik ka sa impyerno. Ikaw ang mapupunta ng impyerno. Sinabi ko sa mukha niya ang mga pangontrang naorasyonan na. Nang tumama ito sa kanyang muka, katawan, pakpak, paa, ay biglang umusok ito.
Napatras siya at nagpunas ng mga parte ng katawan na tinamaan ko dahil sa sakit. Maya-maya lang, pagkalipas ng higit 20 segundo kabanong, bigla na lang siyang nagliyab. Nagsisisigaw siya ng gusto kasabay ng paglagpak niya sa lupa na katapat lang ng punong balete. Lumapit ako at pinagmasdan siyang nahihirapan sa sarili. Habang panay ang mura niya sa akin, galit na galit pa rin siya habang natutupok ng apoy. Pero nakatingin lang ako hanggang sa hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Hindi ko inapagandaan, Kabanong. Bigla siyang tumalon palapit sa akin at wala ng oras para makaiwas. Kung masusunog ako, idadamay kita at pareho tayo mapupunta sa impyerno! Napapikit na lang ako. Pero mabuti na lang ay sumulpot pala kagad si Mang Ned at pinuntiryan niya mismo sa ulo ang aswang na layog. Natusok yung gamit ang baston na ngayon ko lang nakita. Bumagsak yun sa lupa, walang buhay at patuloy na natutupok ng apoy. Hanggang nakikita mong gumagalaw ang kaaway, hindi ka dapat makampante, Joffrey. Dapat palagi kang maging maingat para mas makaiwas ka sa kapabakan. Pasensya na po, Mang Ned. Hindi ako naging maingat. Pero binabati kita dahil madali mong nagawang pinakauna mong misyon dito sa baryo San Isidro. Pinakaunang misyon? Oo, dahil sa tulong mo, malaya na ulit makakadaan sa lugar na ito ang mga taga-baryo nang walang kahit na anong takot. Magiging babala rin ang ginawa mo para sa ibang aswang at kampo ng kadiliman na gustong maghari-harian sa lugar na ito. Binabati kita uli. Salamat po. Salamat din lalo na sa Panginoon. Tama. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon talaga. Biglang nagdilim ang paningin ko at hindi ko namalayang bumagsak pala ako sa lupa at nawala ng malay. Paggising ko ay nasa kubo na kami at naamoy ko ang mabangong kape na palaging tinitimpla ni Mang Ned. Dahan-dahan akong tumayo habang nakahawak sa noo. Parang ang parting kasing yon ang nauntog ng matumba ko. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko nga si Mang Ned sa kusina. Nagkakape na siya habang nakatingin sa bintana. Mang Ned, ano pong nangyari? Bakit po ako nawala ng malay? Naubos ang lakas mo dahil sa enerhiyang nasayang. Ang unang dahilan ay dahil sa matinding takot. Matinding takot? Oo. Malakas talaga makaubos ng enerhiya ang takot dahil apektado nito ang isip, puso at ang ating espiritual. Kaya simula ngayon, sasanayin mong mapunan ng tapang sa dibdib mo. Natural lang naman na nagsisimula ang makaranas ng ganyan. Pero mapagtatagumpayan mo rin yan. Salamat po. Magsasanay na po muna ako. Sa ngayon, wala mo ng pagsasanay. Sulitin mo na muna ang pahinga dahil 3 araw ka nang natutulog. Ho? 3 araw na po ako natutulog? Oo, kaya bumaba ka muna sa baryo para makisalamuha sa mga magulang at mga kaibigan mo. Sige po, babalik na lang ako mamayang gabi. Sa linggo ka na bumalik para naman masulit mo ang pananatili mo roon. At para na rin manamnam mo ang respeto sa iyo ng mga taga San Isidro. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Katulad ka rin ng lolo Tywin mo. Nire-respeto ka na ng mga tao sa baryo. Nalaman na nila ang ginawa mo sa aswang na layog doon sa puno ng balete. Tuwang-tuwa sila at nagpapasalamat dahil hindi na sila matatakot sa gubat at kumpiyansa na ulit ang mga taga-baryo dahil meron ng titingin para sa kanilang lahat. At ikaw yon, Joffrey. Sinimulan mo yon nung talunin mo ang aswang na layog. Pero, Mang Ned, hindi naman po talaga akong pumatay, di ba? Kundi kayo. Ang totoo kamutikan pa nga ako mapatay ng aswang dahil hindi ako naging alerto. Napangunaan pa ako ng matinding takot bago ko magawa yun sa kalaban. Pero hindi ka tumakbo. Gusto ko po sana at gagawin ko na nga sana. Pero hindi mo ginawa. Kaya naman ngayon ay masasabi ko ng
handa ka na talagang humarap para protektahan ang baryo. Dahil ang tunay na tungkulin ng isang albularyong antingero ay hindi lang ang magtaboy ng masama, kundi ang protektahan ng mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, Mang Ned. Gagawin ko po ang makakaya ko para maprotektahan ang baryo San Isidro. Sa kanila mo sabihin yan, wag sa akin. Sige na, magkape ka na muna bago bumaba sa baryo. Opo, sige po. Kabanong, yun nga po ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng pagrespeto sa mga taga-baryo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Pero natutunan ko rin mula kay Mang Ned at sa mga magulang ko na huwag ilagay sa ulo ang binigay sa aking tiwala. Kaya naman, isinapuso ko talaga ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon. Mas naging mahusay ako sa larangan ng pagbuksa ng mga aswang at iba pang kampo ng kadiliman. Mas napadalas na rin ang pagtatawag sa akin ng mga taga-baryo, lalo na kung usapin ng sakit. Makailang beses na rin akong nakaengkwentro ng mga mangkukulam, mambabarang na nagbibigay ng sakit. Sa tulong at gabay na may kapal, napapagaling ko naman ang taong yun. 19 years old ako nang unang dumating si Sansa sa aming baryo. Hindi ko malilimutan ang araw na yon, Kabanong. Hindi dahil may kakaibang nangyari sa paligid, kundi dahil may kakaibang nangyari sa kaloob-looban ko, sa puso ko. Natatandaan ko pa kung gaano ka maliwalas ang umagang yon. Katulad ng karaniwang araw sa baryo San Isidro, napakatahimik, napakasimple at napakapayapa. Nasa harap ako ng aming bahay noon. Nagtatali ng mga dahon ng lagundi na gagamitin ko para sa isang pasyenteng may matinding ubo. Nang biglang may tumawag mula sa kalsada. Si Ginoong Ramsey, ang namumuno o kapitan ng baryo. Napatingin ako at napatitig hindi sa kanya, kundi sa dalagang nasa tabi niya na noong ko lang nakita. Napahinto ako sa aking ginagawa dahil napukaw talaga kagad ang puso ko. Alam ko sa sarili ko na ito ang tinatawag na first love. Maganda siya, mahaba ang buhok na kumikinang ang pagkaitim. Kapareho ng mga mata niyang parang nangungusap at ngumingiti sa akin. Hindi ko talaga may paliwanag kung bakit, Kabanong. Pero sa unang tingin pa lang talaga sa kanya ay parang may kung anong humihila sa akin. Hanggang sa lumapit na nga sila at ipinakilala siya sa akin ni Kapitan Ramsey. Para pa akong tanga na dali-daling nagpunas ng kamay ko at para bang natataranta talaga. Magandang umaga po, Kapitan. Miss, ako si Joffrey. Ako naman si Sansa. Bagong lipat ako dito sa baryo. Wow. Bakit wow? Ha? Wala lang. Ang ibig kong sabihin sino kasama mong lumipat dito sa baryo San Isidro? Si Lola Elena ko lang ang kasama ko sa amin. Ang totoo niyan, 2 na lang kami sa buhay. Ganun ba? Ano pa bang sasabihin ko? Gusto mo nitong namang gamot? Ay, ano ba yung nasabi ko? Pasensya na, Kapitan. Sansa, ewan ko ba? Bakit parang namumula ka? Mas lalo ka tuloy gumagwapo kapag ganyan. Ha? Halos sakluban ako ng langit at lupa sa una naming pagkikita, Kabanong. Naramdaman kagad ni Kapitan Ramsey ang magandang ugnayan namin. Kaya, simula noon ay madalas na nga napunta sa amin si Sansa. Mabilis lang kaming nakapagpalagaya ng loob. Nakilala niya nga rin ako dahil sa pagiging respetado ko sa aming baryo. Dahil sa madalas naming pagkikita, ay tuluyan na nga kaming nagkamabutihan. Sa kahit saan, ay madalas na kaming magkasama. Sa palengke, sa simbahan, sa tabi ng ilog, at sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ay mas lalo kong nararamdaman ang matinding paghanga ko sa kanya.
Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kakaibang lakas ng loob niya. Hindi kasi siya katulad ng ibang dalaga sa baryo, Kabanong. Hindi siya mahiyain at hindi siya sunod-sunuran. May sarili siyang disposisyon at paninindigan sa buhay na siyang hinahanap ko sa isang babae. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa bukid, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Nag-iisa siya at tahimik. Kaya lumapit ako at sinamahan siya ron. "Oh, bakit mag-isa ka lang dito? Tanghaling tapat tapos dito ka pa nakatambay sa puno. Hindi ka ba natatakot?" Bakit naman ako matatakot? Sa ano? Sa mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Hindi ko nga sila nakikita eh. Sila kaya ang mag-adjust? Hindi nga sila nakikita tapos kapag nasagi sila, sila pa galit, di ba? Oo nga no? Ayos yung sagot mo May punto ka naman. Pero seryoso, hindi talaga ako natatakot sa mga sinasabi mo. Ang totoo niyan, Joff, mas natatakot ako kapag walang gumagawa ng tama. Yan din ang kinatatakot ko. Kaya nandito ako para pigilan ng mga katulad nila. Kaya pala nire-respeto ka ng mga tao dito sa baryo. Kasi ganyang klase ka. Alam mo, nagugustuhan na kita. Ha? Nagugustuhan mo na rin ako? Yung ugali mo ang ibig kong sabihin, hindi ikaw mismo. Akala ko naman gusto mo na rin ako Katulad ng pagkagusto ko sa'yo. Ay, ganon. Pero gusto na rin naman talaga kita Bukod sa gwapo ka at respetado, napaka-responsable mong tao. Ibig bang sabihin nun? Pwede na kitang ligawan? Hindi ka pa ba nanliligaw? Hindi ko rin alam Alam mo, kulit mo rin no? Masayang-masaya talaga ako kapag magkasama kami ni Sansa, Kabanong. Lahat ng pagod ko sa maghapon sa tuwing magkasama kami ay napapawi lahat. Sobrang ganda ng pakikitungo niya sa akin kaya mas lalo ko siyang minahal dahil sa kabaitan niya. Lumipas pa ang mga linggo at buwan mula nang dumating si Sansa sa baryo San Isidro. Nagsimula na rin ang mga kakaibang pangyayari sa aming lugar. Hindi ko yung pinapansin dahil wala naman talaga sa isip ko na meron siyang kinalaman sa mga bagay na yon. Nararamdaman ko rin yon bilang isang albularyong antingero lalo na't lagi kaming magkasama. Pero yun na nga, Kabanong. Unang naitala ang pagkamatay ng mga alagang hayop sa aming baryo sa mahabang panahon ng katahimikan. Isang kambing ang natagpuang patay sa bakuran ni Mang Rodel. Wala itong kahit na anong malaking sugat, pero napakagaan ng kambing at ng buklati ng katawan nito ay walang kahit na anong dugo ang tumagas dito. Talagang ubus na ubus, Kabanong. At hindi lang doon natapos yon. Ilang buwan lang din ang nakalipas ay sumunod ng ilang alagang manok ang natagpuan sa likod ng bahay ni Aling Marta. Kapareho rin ang nangyari sa kambing. Patay at ubos ang dugo na parang sinaid talaga. At sa ikatlong buwan naman ay ang dalawang alagang hayop din ni Aling Marta ang nadali. Alam ko sa sarili ko na hindi normal ang tungkol sa bagay na yon. Sumangguni na rin ako kay Kapitan Ramsey na magkaroon ng ronda tuwing gabi. Binigyan ko ng mga porselas na pangontra ang mga nagro-ronda para na rin sa proteksyon nila laban sa kampo ng kadiliman. At para mas makumpirma pa kung anong klase ng nilalang ang gumagawa nito sa baryo namin. Nagtungo ako ulit sa bundok para kumonsulta kay Mang Ned. Nabalitaan ko nga ang pangyayari ngayon sa baryo. Parang 3 magkakasunod na buwan itong nangyari. Kaya nga po, Mang Ned Nagpunta ako dito para magpatulong sa isang orasyon. Gusto ko kasing malaman kung anong klaseng kampo ng kadiliman ang naglalakas ng loob na gumambala sa baryo Isidro. Sige, tutulungan kita. Pero wala ka bang ikukwento bukod sa ganyang pangyayari? Ho? Wala naman po.
Sigurado ka? Ano po kasi, Alam ko naman na ang tungkol dyan. Gusto ko lang na ikaw mismo ang magsabi nito sa akin. sila tatay at nanay po bang nagsabi sa inyo? Ah, nakita kami sa pamilihan nung nakaraan na bumaba ako. Madalang ka na raw naghahaponan sa inya. Kaya alam mo bang medyo nagtatampo na sa iyo ang nanay mo? Ho? Eh, tungkol po ron palagi kasi akong pinaglulutuan ng hapunan ni Sansa eh. Ha, Sansa pala ang pangalan ng girlfriend mo. Opo, yun nga po, Mang Ned. Nahihiya naman akong tanggihan kapag nag-aalok siya ng hapunan sa bahay nila. Nahihiya ka lang ba talaga? O gusto mo na din ang nangyayari? Eh, yun na nga ho. Pero hindi naman ho kailangan magtampo ni nanay sa akin eh. Eh, sa kanya mo sabihin niya at huwag sa akin. Opo, tama po kayo. Alam mo, Joffrey, hindi naman masama ang ginagawa mo eh. Ang totoo nga niyan ay natutuwa ko dahil meron ka ng girlfriend. Inspirasyon mo yon, pero alalahanin mo ang tungkulin mo sa baryo. Hindi basta ang sinumpahan mo ron. May posibilidad na gamitin ng kaaway ang babaeng yon laban sa iyo. At kung mangyari, handa ka na ba? Yan ang dahilan kung bakit tumigil ang tatay mo nung nasa kanya ipinagkatiwala ng lolo Tywin mo ang tungkulin. Pero bakit sa akin nila ipinasa ang tungkulin na ito? Ito po ba talaga ang gusto ko? Eh, ikaw lang ang makakasagot niyan. O siya, ihanda ko na ang mga kailangan sa ritual. Magkape ka na muna dyan habang naghihintay. Habang nakakabe ka, Banong, ay iniisip ko ang mga sinabi ni Mang Ned. Naglaro talaga sa utak ko yun hanggang sa magsimula na kami ng pag-uurasyon. Nalaman nga namin na isang uri ng aswang ang gumagambala sa baryo San Isidro. Pero kakaiba lang yun ngayon dahil ang mabisang orasyon ay hindi tumatukoy. 3 beses na gumawa ng paraan si Mang Ned. Hindi niya talaga mahanap ang kinaroroonan ng nasabing aswang. Kakaiba talaga itong nangyayari. Dahil hindi natin matukoy ang aswang kung anong uri siya. Nakita mo naman na anino lang at amoy ng aswang ang lumilitaw sa orasyon. Bakit po kaya? Hindi ko rin alam ang sagot. Pero maglalaan ako ng oras para rito. Hanggang sa matukoy ko kung sino at kung anong klase ng aswang ang nanggugulo sa baryo. Ikaw naman manatiling maging mapagbantay sa baryo ha. Sikapin mo na walang ibang mapapahamak pa na mga hayop, lalo na mga tao. Opo, salamat po, Mang Ned. O paano po? Babalik na po ako sa baryo para maibalita ito at makipagtulungan po kay Kapitan Ramsay. Pagbalik ko nga ng baryo ay ibinalita ko kagad sa punong baryo ang tungkol dito. Kaya mas naging alerto nga sila. Sinabi ko rin kay Tatay Lanis at Nanay Esther ang tungkol dito. Pati na rin sa best friend kong si Bran at sa iba pang kaibigan katulad ni Benjo. May kakaibang nangyayari talaga ngayon dito sa baryo. Kaya ang payo ko sa iyo anak ha, mag-ingat ka. Kung maaari lang sana iwas-iwasan niyo muna na magkita ni Sansa. Po? Bakit naman po pati si Sansa nadamay dito, Tay? Pinag-iingat lang naman kita anak. Tay, may gusto po ba kayong sabihin? Wala naman ako ibang gustong sabihin sa iyo anak. Kundi ang mag-iingat. Alam ko naman po meron, Tay Teka. Bakit mo ko pinagtataasan ng boses anak? Pinag-iingat lang naman kita dahil nag-aalala kami sa iyo ng nanay mo. Madalas ka nang ginagabi. Ngayon ko na lang ulit namin nakasalo sa hapunan. Sa sitwasyon ngayon O yan, lumabas na rin po sa bibig nyo. Tungkol na naman to sa pagkain ko ng hapunan sa bahay ni Sansa. Hindi niyo naman kailangan magtampo ni nanay kung doon ako naghahapunan. Napakababaw naman na dahilan yun. Dito naman ako nag-aalmusal at nananangalian at natutulog Hindi na po ako bata, Tay. Malaki na ang responsibilidad ko. Hindi lang po kayo, kundi sa buong baryo.
Mano man lang sana nabigyan niyo ako ng kalayaan sa pagpili ng gugustuhin kong babae. Alam kong ayaw niyo kay Sansa pero Nagulat ako at napatahimik dahil sa malakas na sampal ni nanay. Hindi ko rin ini-expect ang bagay na yon. Nang mapatingin ako sa kanya, para kong natauhan na makita ko siyang umiiyak na. Napaupo ako at napayuko habang si Nanay Esther ay nag-walk out at hindi na nagapunan. Si tatay naman, pinagmasdan lang ako na punong-puno ng pagkadismaya. Tay, hindi ko po sinasadya yung mga nasabi ko. Sinadya mo man o hindi? Nasabi mo na anak at nasaktan mo na ang damdamin ng mga magulang mo. Pero lagi mong iisipin na mahal ka namin kaya kami nag-aalala para sa mga desisyon mo sa buhay. Alam kong malaki na ang responsibilidad mo sa baryo. Kaya ka namin iniingatan ng Nanay Esther mo. Hindi mo yun nakikita sa ngayon dahil sa isang tao ka lang nakatingin. Sa isang tao lang umiikot ang mundo mo ngayon. At yun ang pinakadelikado sa lahat. Anak, nasa isang bagay ka na lang nakatingin at wala ka nang pakialam sa iba. Umalis din si Tatay Lanis pagkatapos niyang sabihin yon. Ako naman, napayak na lang ako at hanggang sa pagtulog ay naiisip ko ang mga sinabi niya. Nung gabing yon na punong-puno ng sakit ng kalooban, nahati talaga ang isip at puso ko, Kabanong. Mas lalo kong nalito lalo na at dumagdag pa ang nangyayaring gulo ngayon sa baryo San Isidro. Kaya idinaan ko na lang sa panalangin hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko at makatulog ako. Kabanong, pagkatapos ng magkakasunod na insidente ng 3 buwan, natahimik ang baryo ng pansamantala. Sa paglipas ng mga araw, ay mas unti-unti kong napapansin na parang may mabigat na hangin na bumabalot sa buong San Isidro. Hindi ko lang ipinamamalita sa mga tao dahil ayaw kong magpanik sila. Gumawa na rin ako ng paraan para mahanap at makilala ang uri ng aswang na gumagambala sa baryo. Sa totoo lang, ay medyo nape-pressure ako sa mga nangyayari. Mabuti na nga lang talaga ay kasama ko lagi si Sansa na siyang isa sa mga dahilan ng pagkapawi ng pag-aalala ko. Gumagaan talaga ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Kahit pa alam kong hindi siya gusto nila nanay at tatay, pati na rin ng ibang taga-baryo. Marami na kasing pagkakataon na nakakarinig ako ng hindi magandang inaasal sa akin ng girlfriend ko. Pero kapag bulag ka talaga sa pag-ibig, hindi mo mapapansin ang mga ito, katulad ko. Isang umaga, kagagaling ko lang sa gubat at nanguha ng mga halamang gamot. Dumiretso ako sa palengke para bumili ng ilang pang kailangan na makikita naman doon. Kasama ko si Sansa. Nakita lang kami sa kanto kaya nagtuloy-tuloy na kami. Pero habang nasa palengke, Kabanong, napansin kong biglang tumahimik ang mga tao nang dumaan kami ni Sansa. Hindi yun normal para sa akin. Karaniwang kasi ang palengke ay masigla, maingay, puno ng tawanan at usapan lalo na kapag dumadating ako. Ito lang talaga ang unang pagkakataon na parang nabingi ako sa katahimikan. Sakto na nakita ko ang pwesto ng best friend kong si Bran kasama ang nanay niyang si Aling Marta. Lumapit ako roon at ngumiti. Bago sila pasimpleng kinausap, naiwan naman si Sansa sa hindi kalayuan kaya hindi niya naririnig ang napag-uusapan namin. O Bran, pre, kumusta? Parang ang tahimik ngayon dito sa palengke ah. Anong meron at parang may dumaan na anghel? Eto naman, talagang manhid dyan eh. Ganyan ba talaga kapag inlababo? Ano? Anong inlababo? Pabababa rin kasi sa bundok. Ano ba kasing nangyayari? May problema ba? Ayaw ko sanang sabihin to pero karapatan mo rin namang malaman. Tungkol ba saan ba? Diyan sa girlfriend mo.
Hindi ako against sa pagmamahalan nyo Kaso, marami akong naririnig na bali-balita dyan kay Sansa. Yan mismong si Nanay Marta ang isa sa nakakakita, pre. Hindi raw maganda Alam mo namang hindi tsismosa ang nanay, di ba? Kaya pinaniwalaan ko siya. Ilang beses ko pang kinukumpirma kung totoo o hindi Anong nakakakita? Ano bang ibig mong sabihin na hindi maganda? Diretsuhin mo kaya ako, pre. Basta, huwag ka mag-aagalit Oo. O sige, kagabi raw, parang pag-alis mo yata yun sabi ni Nanay Marta. Nakita ka pa raw kasi nila Nandun kasi sila sa kalapit na bahay nila Sansa. Naririnig daw nila yung paninigaw at pagmumura ng girlfriend mo sa Lola Elena niya. Ha? Bakit niya naman gagawin kay Lola Elena yun? Saka, di naman nagmumura yung si Sansa Sa tagal namin magkasama, ni isang beses, hindi ko pa siya narinig na magmura. Yun ang sabi nila Nanay Marta at ni Aling Mary. Papasukin ang araw nila sana nung dumating si Mang Rodel. Kasi umiiyak-iyak na yung matanda ron sa loob ng bahay Pero bigla na ron nanahimik. Akala nga nila kung napaano Pero nung nakita nilang dumungaw sa bintana yung matanda, ayun, nakakampante na sila. Baka naman gumagawa na lang sila ng kwento. Pre, magkababata tayo at mag-best friend. Ilang beses ka na ring labas-pasok sa bahay kung minsan nga sabay pa tayong maligo lalo na noon. Sabi mo sa akin, sabi mo ngayon, kailan mo narinig ang nanay ko na nagkalat ng chismis? Wala. Oh, yun ang punto. Kaya pinaniniwalaan ko si nanay. Pero hindi sa ayaw ko si Sansa Kagaya ng sinabi ko. Masayang masaya ako para sa inyo. Pero hindi mo siya ganong kilalang lubos, pre. Kilalanin mo siya mabuti. Kasi para sa iyo rin yun. Ayaw kong dumating yung time na pati tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Katulad sa inyo ngayon nila Tatay Lanis at Nanay Esther. Ang unfair naman yata nun, pre. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, pre. O sige na, tinatawag na ako ni nanay. Medyo marami na bumibili. Basta, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako Pero asahan mo na hindi ko ito tolerate ang mali Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, Kabanong, nagsimula na akong lumayo sa mga kaibigan ko. Mas pinili kong mahalin at tanggapin si Sansa. Dahil sa paningin ko at sa ipinakikita niya sa akin, malayong malayo sa sinasabi ng mga taga-baryo. Masyado nga talaga akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko naman pinagsisisihan yon. Kaya lang ang naging kapalit kasi nito ay yung unti-unting paglayo ko sa mga taong malalapit sa akin. Lumipas na naman ang mga araw, linggo, buwan at taon. Paulit-ulit ang nangyayari sa baryo. Kada 3 buwan ay may namamatay na mga hayop at sa susunod na buwan magiging tahimik ulit. Pero ang nakakalungkot, hindi ko matuntun kung sino talaga ang salarin. Maging si Mang Ned, hindi pa rin niya matukoy kaya hindi siya tumitigil sa pag-aaral ng panibagong orasyon patungkol dito. At hindi nagtagal ay ako na mismo ang nakakita ng kakaibang ugali ni Sansa. Isang hapon, nagpasya akong dumaan sa bahay na tinitirahan niya nila ni Lola Elena para sana ayayahin siyang maglakad sa tabing ilog. Pagdating ko roon, ay narinig ko kagad ang malakas niyang boses. Napahinto ako't napatahimik. Habang pinakikinggan ko sila. Ganitong-ganito rin kasi ang sinabi sa akin noon ni Bran. Ang kaibahan lang ay wala akong naririnig na pagmumura. Lumayo ka nga sa akin, ano ba? Sino yung kinakausap ni Sansa? May iba pa bang tao sa kanila bukod kay Lola Elena? May kasama ba siyang ibang tao roon? Sinabi nang lumayo ka sa akin at kantanan mo na ako Kabanong, nanlamig ang buong katawan ko sa pinaghalong galit at pag-aalala para kay Sansa.
Naisip ko kasi na baka may ibang lalaki sa loob at gusto kong malaman kung sino yun. Kaya habang napapakuyom ang mga kamao ko, patakbo ko lumapit sa nakasarang pinto, kalabog ko itong kinatok. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. At kaagad bumungad sa akin si Sansa na parang nagulat din. Pero pagkalaon ay kumalma rin ang ekspresyon ng kanyang muka. Ako naman, hindi pa rin maipinta ang itsura ko dahil sa mga narinig ko. Sinong kasama mo dyan? Ha? Si Lola, May narinig akong kinakausap ka sa loob kanina eh. Nakikipagsigawan ka. At sinabi mong lubayang ka na niya. May iba ka bang lalaki? ha? Manaisip yun, Joffrey. Okay ka lang ba? Nang makita kong maamo niyang mukha Kabanong, ay bigla na lang akong tumalima na parang isang maamong tupa. Nawala na lang bigla ang galit ko nang hindi ko rin maintindihan. Lalo na nang hawakan niya ako sa magkabilang kamay. Ayos ka lang ba? Ikaw, ayos ka lang ba? Pinapasok niya ako sa loob ng bahay at pasikreto akong nagmatsyag. Gumamit din ako ng pakiramdam bilang isang albularyo antingero, pero wala talaga akong masense sa ibang tao maliban sa kanila ni Lola Elena. Wala rin naman silang pinto sa likod at ang bintana nila ay naka-grills, kaya imposibleng makatakas ang ibang tao na hindi ko nakikita. Pumikit ako hanggang sa tuluyang kumalma ang aking loob. Pagkatapos ay kinlear ko na rin ang aking sarili bago ko yumakap sa kanya ng maigpit. Hindi na nga namin napag-usapan ang tungkol sa bagay na yon, dahil hindi ko na rin iniisip para hindi na rin sumakit ang ulo ko. Sa mga nagdaang pang araw at linggo ay mas lalo pang dumarami ang kakaibang pangyayari. Isang gabi Kabanong, dumating ang magsasakang si Kapiping sa bahay namin at siya ay hingal na hingal. Kitang-kita ko rin sa ekspresyon ng mukha niya ang matinding takot at pamumutla. Si Tatay Lanis ang huli niyang nakausap bago siya nawala ng malay. Dahil doon ay iniga siya sa papag at nilunasan kagad ni Nanay Esther. Tay, ano pong nangyari kay Kapiping? Humingi siya ng tulong eh. Habang pauwi raw siya galing sa bukid, may nakita siyang kakaibang nilalang. Ano pong klaseng nilalang, Tay? Hindi na niya nasabi kung ano. Pero bago siya nahimatay, ang sabi lang niya namumula raw ang mga mata. Parang mukhang paniki. Pero walang pakpak. Tapos, mahaba at matulis ang dila. Yun yung aswang na yun. Gumagapang nga raw sa bubong ng kamalig eh. At dinagit yung aso niya. Dumiretso siya rito kasi nagkahiwalay sila ng anak niyang si Litoy. Kasi baka pati yun mapano. Kumuha agad ako ng mga kagamitan at hinatid ako ni Tatay sa tanggapan ng baryo. Ipinaalam kagad namin kay Kapitan ang nangyari, kaya nagtungo kami sa sakahan para hanapin si Litoy. Hindi kalayuan sa kamalig, nakita namin ang kawawang sinapit ang asong alaga nila. Nagsimula na rin ang ibang kalalakihan na maglibot at isigaw ang pangalan ni Litoy. Binigyan ko sila ng mga pangontra para kung sakaling makaengkwentro nila ang aswang ay makalaban sila. Pero hindi ko rin sila inadvisean Kabanong na makipagsagupaan sa kalaban. Nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang makita namin si Litoy sa gilid ng sapa. Nanginginig siya sa takot at mangiyak-ngiyak. Nang tanungin ko siya sa kanyang nakita, doon niya sinabi na mukha itong babae. Pero nakakatakot na parang kinusot ang muka. Hindi ko nga lang talaga maisip kung anong klase ng aswang. Dahil sa mga sinabi niya, ay wala naman ang deskripsyon sa mga kilala kong aswang. Nagpasalamat na rin kami sa Panginoon dahil walang taong napahamak. Pero dahil sa nangyaring yon, ay mas lalong tumindi ang takot ng mga taga-baryo San Isidro. Kabanong, unti-unti ko nang nararamdaman na parang nababawasan na ang tiwala sa akin ng mga tao. Pero hindi ko na muna in-entertain sa utak ko ang ganong klase ng pag-iisip.
Nagpatuloy lang ako sa paghahanap ng solusyon para maprotektahan pa rin ang aming baryo. Pero sadyang hindi natin kontrolado ang takbo ng panahon. Mabilis na kumalat ang balitang yon sa buong baryo. Kinumpirma na nga ng mga tao mismo sa amin na aswang talaga at hindi mabangis na hayop lang ang gumagambala. Ang mas nakakalungkot sa parte ko ay may unti-unting may isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng mga tao. Walang iba kundi ang girlfriend kong si Sansa. Pero paulit-ulit ko rin sinasabi na hindi siya dahil ilang beses ko na itong pinatunayan. Palagi kong sinasabi na mararamdaman ko naman kung si Sansa talaga o hindi ang aswang. Pero bilang isang albularyo antingero, alam ko yon sa buong akala ko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa plaza, papunta sana ako sa gubat para kumuha ng mga halamang gamot nang may lumapit sa akin na grupo ng mga matatanda. Kasama si Mang Rodel at ang tatay Lanis ko, kinausap nila ako ng masinsinan at nagulat talaga ako sa mga sinabi nila. Ano po bang pinagsasabi nyo? Paano nyo nakukuha ang paratangan ng ganyan si Sansa? Anak, hindi naman sa pinaparatangan namin siya. Sinasabihan ka lang namin ng mga tao rito na sa tingin nila, isa siyang aswang. Ano ba naman, Tay? Sa tingin nila talaga? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin at sabihin sa akin na sa tingin nyo rin? Kasama ka sa mga naghihinala sa pagkatao ng girlfriend ko. O baka, ikaw pa nga po nangunguna kasi alam naman natin na hindi mo gusto si Sansa para sa akin eh. Hindi yung tungkol doon, anak. Pinoprotektahan lang. Sarili nyo lang ang pinoprotektahan nyo. Hindi totoo yan, Joffrey. Gusto kong ipaintindi sa'yo. Ang mga nakikita at sinasabi na rin ng mga taga San Isidro. Simula nang dumating siya sunod-sunod na ang kamalasan dito sa baryo. O di ba? Tama ako. Sarili nyo lang talagang pinoprotektahan nyo. Hindi totoong aswang si Sansa. Alam ko yun higit sa lahat. Higit kanino pa man. Higit kanino man sa inyo. Ako ang may kakayahan. Kaya sino kayo para akusan at paratangan siya ng ganyan? Anak, nabubulag ka lang ng pag-ibig mo sa taong yon. Kayo mga bulag. Hindi ko alam kung bakit ako nagdesisyon noon na ipagtanggol ang baryong ito eh. Kung ganyan lang din ang gagawin nyo, kayo na sarili kong mga magulang at mga taga-baryo. Pwes, tatalikuran ko na ang tungkulin ko. Sa tindi ng galit ko, ay inalisan ko na lang sila, Kabanong. At nang makalayo na ako, doon ako napahagulgol dahil sa pinaghalong lungkot at galit. Kabanong, masamang-masama talaga ang loob ko, lalo na kay Tatay Lanis. Iniisip ko kasi talaga na siya ang nangunguna sa mga ganitong bagay, na magalit at akusahan ng tao si Sansa bilang isang aswang. Kinagabihan, pumunta ako sa bahay ng aking girlfriend. Nang makita niya ang mukha kong nanlulumo, ay niyakap niya kagad ako ng maigpit bago papasukin sa loob. Para na rin hindi unfair sa kanya, kinwento ko ang buong nangyari at mas lalo kong natuwa dahil nakita ko sa mga mata niya na walang halong pagdaramdam para sa mga taong nag-akusa sa kanya. Hindi ka nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Pinagbibintangan ka ng mga tao eh. Lalo na ang tatay ko. Hindi naman natin sila masisisi, Joffrey. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Gusto kong protektahan ang baryo pero sa mga pinaparatang nila sa'yo, nawawalan ako ng dahilan para gawin yun eh. Gusto mo bang malaman ng totoo? Ha? Para matahimik na tayo pare-pareho. Gawin mo ang dapat mong gawin, Joffrey. Ha? Ayos lang sa'yo? Nasubukan kong gamitan ka ng orasyon para malaman ko ang totoo? Oo naman. Masaya akong gawin yon kasama ka. Pero alam ko naman na ang totoo eh. Bilang isang albularyong antingero, ramdam ko na kagad yun. Pero gawin mo pa rin para sa ikatatahimik na rin ng buong baryo. Hindi ako magagalit dahil mas mapapatunayan nito kung sino talaga ako. Dahil sa desisyong yun, Kabanong, ginawa ko ang alam kong nararapat.
Dahil tama si Sansa, para ito sa katahimikan ng lahat. Kinuha ko ang mga gamit sa aking bag at nagsimula kami sa isang ritual. Naghawak kami at sinimulan ko ang isang dasal hanggang sa magsimula na rin ako sa pag-oorasyon. Ilang beses ko yung inulit at pagdilat ko ng mga mata, nilagay ko ang garapon na may likido sa gitna namin. Kapag kumulo ang likido na yon habang nag-oorasyon ako, ibig sabihin ay aswang nga talaga si Sansa. Pero kung hindi, ibig sabihin ay normal siyang tao. Habang nagpapaulit-ulit ako ng orasyong dasal, meron akong nakikitang imahe ng aswang sa aking isip. Pero hindi ako nagfo-focus doon dahil kailangan kong mag-focus mismo sa aking girlfriend. Makalipas ang higit 15 minuto, nang matapos ang orasyon ay dumilat kami pareho. Nagulat ako dahil nakabukas ang garapon at umaapaw ang laman nito. Pero hindi naman kumukulo. Napaiyak ako, Kabanong. Niyakap siya ng maigpit at nagtataka naman. Anong nangyari? Napatunayan ko na Na ano? na hindi ka isang aswang. Ay, salamat naman sa Diyos. Mali ang paratang nila sa'yo. Maling-mali, Sansa. Maraming salamat dahil hindi ka naniwala sa kanila. Maraming salamat dahil ako ang pinili mo sa kabila ng lahat. Palagi kitang pipiliin, kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita, Sansa. Dahil na rin sa parehong silakbo ng damdamin namin, Kabanong, yun ang unang gabi na merong nangyari sa amin. Isang pagmamahal na sinusubok ng mga taong nakapaligid sa amin. Gawa na rin ng mga pangyayari sa buong baryo ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Mas madalas na kami magkasama. Hindi na ako halos umuwi ng bahay at nakikipagkita sa aking mga magulang. Ibinuhos ko na lang talaga ang oras ko kay Sansa. Kahit kay Bran, kay Kapitan Ramsay at sa iba pa, hindi na ako nagpapakita. At ang nangyayaring hindi maganda sa baryo ay mas lalong naging dahilan ng takot ng mga tao. Habang lumalalim ang pagmamahala namin ng aking girlfriend, ang respeto naman ng mga taga-baryo sa akin noon ay tila unti-unti na ring nawawala. Pero nawala na rin ako ng pakialam sa bagay na yun, Kabanong, dahil mas pinili kong magpakabulag sa pag-ibig ko kay Sansa. Sa kabila ng mga babala ng aking mga magulang, kaibigan at taga-baryo, mas pinili ko pa rin at pinanindigan ng babaeng pinakamamahal ko. At hindi ko alam noon na ang desisyong yun ang magbabago sa kapalaran ko. Ilang araw ang lumipas ng katahimikan, Kabanong. Akala ko talaga magiging maayos na ang lahat. Maagang dumilim ang langit, makapalang ulap, walang buwan at mga bituin. Habang nakadungaw ako sa bintana at pinagmamasdan ng gabi, parang may mabigat akong pakiramdam. Maya-maya pa, nakarinig ako ng aso na biglang nag-ingay. Malakas na matinis at sunod-sunod ang mga pagkahol. Kami lang ang kasama ni Lola Inela sa bahay at pareho naming hinihintay si Sansa. Pinagmasdan ko matandang babae. Dahil tila umuungot-ungot ito. Hindi ko lang din sigurado kung nararamdaman niya rin ang nararamdaman kong kakaiba. Pero kita sa mukha niya na parabang natatakot sa pagkahol ng aso sa di kalayuan. Sumilip ulit ako sa bintana hanggang sa may nakita akong gumagalaw sa dilim. Hindi kalayuan sa amin. Naging alerto ko at nag-alala para sa aking kasama, lalo na higit kay Sansa. Lumabas ka dyan! Kung sino ka man nagtatago dyan! Talagang ang lakas ng loob mong puntahan ako rito, ha? Hindi mo ba ako nakikilala? Walang sumagot. Humangin lang ng malamya, kaya parang nagsayawan ng mga puno sa paligid. Naging mapagmatsyag na rin ako, Kabanong. Kahit na wala na ang kung sinong nilalang na tila umaaligid sa bahay ni Sansa at ng kanyang lola. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Bran. Hingal na hingal siya at bukod dito'y nanginginig at namumutla rin ang kanyang muka.
Lumabas ako ng bahay at sinalubong siya ng punong-puno rin ng pag-aalala. Sa tanang buhay ko, Kabanong, hindi ko pa kailanman nakita si Bran ng ganon. Siya ang pinakamatatag kong kaibigan mula pagkabata. Sa totoo lang, ay siya nga ang pinakamatapang sa amin. Pero nang makita ko siya, ay para siyang batang nawala ng pag-asa. O pre, anong nangyari? Tulungan mo kami. Sige, pero ano ba nangyari? Si Arya, Oh, ano nangyari kay Arya? may umatake sa kanya eh. Ano bang umatake sa kanya? Diretsuhin mo naman yung mga sinasabi mo, pre. May aswang na pumunta sa bahay. Sinira yung bubungan namin. Pinagtago ko si Arya sa ilalim ng bahay, sa bodega. Eh bakit mo siya iniwan dun? Nasaan ang asawa mo? Malakas at nakakatakot yung aswang eh. Iniwan ko si Arya sa ilalim ng bahay, sa bodega. Saka ako tumakbo dito. Pakiusap pre, tulungan natin yung asawa ko, baka kumapano siya ron. Oo, sige. Pumunta ka sa bahay at sabihin mo kina tatay at nanay. Sabihin mo na magdala sila ng mga kagamitan dahil iniwan ko lahat dun eh. Dediretso na ako sa inyo para tulungan ng asawa mo. Umalis ka na, bilis, at tumatakbo na ang oras. Hindi mo dapat iniwan mag-isa ang asawa mong buntis eh. Pinatakbo ko siya sa bahay at ako naman, kahit nag-aalangan ay nakiusap na lang ako kay Lola Elena na iiwan ko muna siya. Tumakbo na kagad ako papunta sa bahay ng aking kaibigan. Ilang saglit pa ay nakita ko rin sila sa likuran ko sakay ang tricycle kasama ang tatay. Habang papalapit kami sa bahay ni Bran ay narinig ko kagad ang malakas na sigaw ni Arya. Pati na rin ang kakaibang ugong ng aswang na gumagambala sa kanya. Nagmadali na kami at pagdating namin sa bakuran, napansin ko kagad ang kakaibang amoy sa hangin. Pinaghalong amoy ng dugo at nabubulok na laman. Napatingin ako sa bubong at doon ko nakita ang anino ng aswang. Tumakbo ko sa kabilang gilid at doon ko siya mas naaninag. Kasunod pa nga si Tatay Lanis. Habang si Bran ay papunta sa bodega para saklolohan ng kanyang asawa. Ilang saglit pa, bigla na lang ding nawala ang makapal na ulap na nagiging dahilan na matinding kadiliman. Lumantad ang bilog na buwan at doon ko nakita ng buo ang aswang, Kabanong. Mahaba ang buhok, payat na nangingintab sa pagkaitim ang balat. Namumula ang mga mata. Mahaba ang dilang patulis na naglalaway-laway pa. At para siyang isang uri na mabangis na hayop pero hindi ko rin talaga maipinta kung anong uri ng aswang. Doon lang kasi ako nakakita talaga ng ganoong klase. Kahit nga si Tatay Lanis ay nagulat din sa nakita niya. Anong klaseng aswang yan, anak? Hindi ko rin po alam, Tay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng aswang. Babae ba yan? Hindi na ako nakasagot dahil biglang gumalaw ang halimaw. Mabilis siya na parang isang kisap mata lang ay nawala na rin sa paningin namin. Umikot pa kami ni tatay at ang matamaan ng sinag ng buwan ng mukha ng nilalang, doon lumitaw ang mukha nito. Napakurap ako at napatingin kay tatay, na napatingin din naman sa akin. Nang muli namin binalingan ang nasabing nilalang, hindi nga nagbagong itsura ng mukhang nakita namin. Mukha pa rin babae, Kabanong, at kamukhang kamuka ni Sansa. Napatras ako sa sobrang pagkabigla habang nanlalaki ang aking mga mata. Anak, si Sansa ba yan? Hindi pwedeng siya yan, Tay. Siya nga, anak ko. Paano magiging siya yan, Tay? Hindi aswang ang girlfriend ko. Malalaman ko kung aswang siya. Hindi si Sansa yan. Eksaktong pagkabanggit ko ng pangalan ng aking girlfriend ay tumigil ang aswang at tumitig sa amin na matagal. Pagkatapos ay nag-iwan yun ng makabuluhang ngiti bago magseryoso ng pagmumuka. Hindi na ako nakagalaw dahil kahit anong pagtatanggi ko kay Tatay Lanis na hindi yun ang girlfriend ko, Kabanong, siya na talaga ang halimaw. Malinaw na si Sansa ang kaharap namin. Natawan na lang ako na mapansin ko si tatay na may dinukot sa bag niya na kung ano. Pagkakita ko ng pangontrang aswang na isasaboy na niya, ay pinigilan ko siya. Ano bang ginagawa mo, anak? Bakit mo ako pinipigilan? Aswang yung kaharap natin. Utay! Anak, kahit sino pa yan, kahit magulang mo o kasintahan, ang aswang ay aswang.
Pumigla si tatay at saka isinaboy ang itim na buhangin. Wala na akong nagawa kundi ang tumunganga lang. Hindi ko talaga alam ang magiging reaksyon ko sa mga nangyayari, Kabanong. Mabuti na lang ay biglang umalis ang aswang. Kaya kahit alam kong mali, nakahinga ako na maluwag dahil ligtas ang nilalang na yon. Maya-maya pa, habang nakatulala ako, Kabanong, narinig namin si Bran na humihingi ng tulong. Narinig din namin ang boses ni Arya na sigaw ng sigaw. Pagdating namin sa bodega, ay buhat-buhat na ni Bran ang kanyang asawa. Manganganak na yata ang asawa ko, pre! Sinakay namin kaagad sa tricycle si Arya at nagtungo sa bayan. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang sanggol kahit maaga yung napalabas. Ako naman, ang takbo ng isip ko, Kabanong, ay tungkol sa aswang na sumalakay kay Arya. Hindi ko pa rin kasi mapaniwalaan na makikita ko si Sansa sa ganoong anyo. Napaisip ako ng gusto dahil bilang isang albularyong antingero, mararamdaman ko kung aswang ang aking girlfriend. Pero ni isang beses wala akong naging ganoong pakiramdam kapag magkasama kami. Dahil pagod ang lahat, nagpaalam na muna ako kay Bran. Pagbalik sa bahay ng aking girlfriend, naabutan ko siyang natutulog ng mahimbing. Pinagmasdan ko lang siya. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko, Kabanong. Natatakot ako malaman na kung sakaling totoo ngang isa siyang aswang na sumalakay kay Arya, pati na rin sa nanggulo sa baryo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Mas lalo lang mawawala ang respeto sa akin ng mga tao kung malalaman nga nila ang tungkol dito. Kinabukasan, pagbalik ko sa ospital para dalawin si Arya, naabutan ko roon si Bran kasama sila Tatay Lanis at Nanay Esther. Sabay-sabay silang napatingin sa akin at tila ba alam ko na ang pinag-uusapan nila. Kaya ako na mismong nagtanong kay Arya para makumpirma ko. At ganun nga rin ang sinabi niya, na ang aswang na sumalakay sa kanya, malinaw at walang iba kundi ang aking girlfriend, si Sansa. Nanlumo ako dahil hindi ko rin talaga alam kung paano titimbangin ang sitwasyon, Kabanong. Baka nagkakamalit na mamalikmata ka lang, Arya. Sinasabi mo ba na nagsisinungaling ang asawa ko? Hindi naman sa ganun, pre. Totoo nakita ng asawa ko eh. Bago pa sabihin ni Tatay Lanis ang nakita nyo, sinabi na yun ni Arya kanina. Aswang si Sansa, pre. Imposible na maging aswang si Sansa. Sadyang galit lang kayo sa kanya. Kaya nyo nasasabi niya, Hindi naman po pwedeng sabay-sabay tayong mamalikmata at nakita natin ang iisang mukha, anak. Alam mo naman sa sarili mo na totoo nakita natin. Mukha yun ni Sansa, Joffrey. Hindi na ako nakapagsalita matapos yung sabihin ng Tatay Lanis ko. Iniwan ko na lang ang binili kong papaya at saging saka nagpaalam sa kanila. Nagtungo ako sa bundok para mapag-isa. Iniisip-isip ko ang mga nangyari. At nang papalubog na ang araw, ay saka ako bumalik sa bahay ni na Sansa at Lola Elena. Nag-aalangan pa nga akong pumasok dahil naisip ko kasi ang itsura ng aswang. Nang pakbang na ako papasok sa bakuran, ay nakarinig ako ng ingay sa loob ng bahay. Si Sansa na tila meron na namang kaaway at kapalitan ng salita. Hindi ko maintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Sa pag-aalala ay lumapit ako at sumilip sa bintana. Nagulat ako nang mapatingin sa akin si Sansa na parang nagulat din. Kanina ka pa ba dyan? Kararating-dating lang. Sino kausap mo? Ha? Wala. Si Lola Elena kasi nangungulit na naman. Tara, kain na tayo. Saan ka ba galing? Ngumiti na lang ako at pumasok sa loob ng bahay, Kabanong. Saka sinabayan silang magapunan. Pero ang puso't isipan ko ay nagtatalo pa rin kung ano nga ba ang paniniwalaan ko. Sa mga sumunod pang araw ay unti-unti na ngang kumalat sa baryo ang nangyari kay Arya. At sa gitna ng usapan ng mga mamamayan ay isang pangalan ng paulit-ulit na binabanggit, si Sansa. Nakausap na rin ako ni Mang Rodel at Kapitan tungkol dito, pero mariin ko ngang itinatanggi sa kanila
Alam ko namang talaga sa sarili ko na hindi aswang si Sansa. Pero sa kabila ng parte ng puso't isipan ko, matapos namin makita ni Tatay Lanis ang nilalang na noong gabing yon, naglalaro pa rin kung totoo nga ba o hindi ang lahat. Dahil tuloy doon, ay mas lalong nagbagong tingin ng mga taga-baryo sa akin. Hindi na ako ang respetadong albularyo at hindi na rin ako itinuturing na tagapagtanggol ng baryo. Sa halip, ang tingin sa akin ng mga mamamayan ay ako na ang taong nagtatanggol sa isang pinaghihinalaang aswang. Ang dating pinagkakatiwalaan ay iniiwasan na ngayon. At sa bawat salitang binabato nila sa akin, mas lalo kong nararamdaman ng sakit para kay Sansa. Kung masakit sa akin, alam kong doble nito ang nararamdaman niya. Pero hindi ko rin naman masisisi ang mga taga-baryo. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makatulog. Kaya habang nahihimbing si Sansa, nagpasa akong umakyat ng bundok para kumonsulta kay Mang Ned. Malayo pa lang ay naabutan ko na siyang nasa tapat at tila naghihintay sa akin. Tamang-tamang dating mo, Joffrey. Hindi na ako bababa pa sa baryo para hanapin ka. Nakuha ko na ang tamang orasyon para malaman kung sinong aswang na gumagala sa baryo. Madali ka. Pumasok tayo sa loob. Pagdating namin sa silid, ay nagsagawa kagad si Mang Ned ng orasyon. Tumagal din ng ilang minuto at nang matapos na ay meron siyang isinaboy na bagay. Humalimuyak ang amoy nito na hindi pamilyar sa akin. Hanggang sa maya-maya pa ay nagbago ang timpla. Pagkaitim ng usok ay nagbago rin ang kulay ng apoy. Naging asul ito, saka umalingasaw ang tila nabubulok na amoy. Mula sa asul na apoy ay meron kaming nakitang imahe ng isang nilalang at pamilyar ito sa akin. Ganun na nga lang ang gulat namin pareho ni Mang Ned nang makita si Sansa na nasaan yung aswang. Paano naging aswang si Sansa? Paano naging aswang ang girlfriend ko, Mang Ned? Hindi ko naman nararamdaman ang pagiging aswang sa kanya eh. Isa lang ang solusyon, Joffrey. Ano ho? Itatanong natin mismo sa kanya. Ngayon din. Paano po kung di siya umamin o kung hindi naman siya talaga yung aswang? Malalaman natin yan. Kabado man ay wala na akong nagawa kundi sundin ang sinasabi ng matandang Ginoo. Alam ko rin naman sa sarili ko na yun lang ang tanging paraan para malaman ng totoo. Wala na kaming inaksayang oras. Bumalik kami sa baryo at sa mismong bahay ni Sansa. Napakatahimik ng gabing yon, pero kakaiba na naman ang pakiramdam ko. Ito yung pakiramdam Kabanong nung may sumalakay kay Arya nung gabing yon. Sansa, nasan ka? Pagsilip ko sa kwarto ay wala roon ang aking girlfriend. Kaya nagtungo ko sa kabilang silid kung saan naroon si Lola Elena. Nang makita ko matandang babae, napaungot siya sa akin, Kabanong. Para siyang merong gustong sabihin sa akin, kaya magkasunurang kaming lumapit ni Mang Ned. Nagulat kami sa kanyang ibinulong. Pinapalis niya na kami sa lalong madaling panahon. Kasunod nun ay nakarinig kami ng mga kalansingan sa bandang kusina. Nagtungo kagad ako ron kasabay na rin si Mang Ned. Sa pintuan ng kusina, palabas sa likod ng bahay, ay nakita kong may nakatayong isang babae. Sa postura ng katawan ay sigurado kong si Sansa yon. Pero alam kong hindi na normal dahil sa kakaibang aura. Sansa? Sansa na naman! Anong ibig mong sabihin? Hindi na lang Sansa! Biro na lang Sansa! Napabisit na talaga ako sa babaeng yan! Teka, sino ka ba? Nasaan ang girlfriend ko? Girlfriend? Mapapasana all na lang talaga sa'yo, Sansa. Papa talaga ikaw nandito sa kalagayan ko eh. Pero hindi na bale. Malapit naman ang mangyari ang gusto ko. Sa mo din na lang ang girlfriend ko. Magsalita ka. Lumayo ka sa kanya, Joffrey. Huwag kang lalapit. Eksaktong pagkasabi noon ni Mang Ned ay unti-unti ngang humarap ang nilalang at doon namin muling nakita ang nakakakilabot nitong itsura. Pero sa kabilang banda ay kamukhang kamukha niya talaga si Sansa.
ngumisi siya saka nanlilisik na tumingin sa amin. Pagkatapos ay para bang nagpakawala siya ng mabigat na puwersa. Hindi naman kami nagpatinag ni Mang Ned. Talagang may ibubuga din kayo, ano? Sinabing san mo dinala ang girlfriend ko eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Kabanong. Kahit na pinipigilan ako ni Mang Ned, nauna na akong sumugod. Pero tumalon lang siya palabas hanggang sa mapunta sa bakuran sa likod ng bahay. Doon ay humahalakhak siya ng humahalakhak na parang baliw, Kabanong. Para siyang nang-aasar na hindi malaman. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Napakuyom ng kamao ko siyang pinagmamasdan habang tila nang iinsulto pa. Ha? Sa tingin mo kaya, nasan si Sansa? Sigurado kang hindi mo alam kung nasan siya. Ilabas mo ang girlfriend ko! Napaka-sweet mo naman. Nakakaingit ang pagmamahalan niyo ni Sansa. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sinisiguro ko siyang mamamatay ka. Kaya habang nagtitimpi pa ako, ilabas mo na siya ngayon din. Ilabas? Paano ko gagawin yon? Hindi naman siya nagtatago sa iyo. Ang dami mong sinasabi. Nabubisit na ako sa iyo, ha? Sumugod na naman ako, pero narinig ko si Mang Ned na pumipigil. Hindi ko na siya pinansin dahil sa pinaghalong inis at pag-aalala para sa girlfriend ko, Kabanong. Kahit sino naman sigurong nasa kalagayan ko, ganun rin ang gagawin. Kumuha ko sa bulsa ng itim na buhangin at saka ko isinabo yun sa kanya. Nakaiwas siya ng maraming beses pero ginawa kong pagkakataon yon para sa susunod kong pag-atake. Walang kamalayan ng aswang na may malit akong punyal na gawa sa tanso. Meron din itong orasyon at selyo. Kaya sigurado ang tatama ang aswang kapag nagalusan ay hindi kagad gagaling ang sugat. Etong sa'yo, siraulo ka! Huwag mong gawin yan, Joffrey! Pero huli na dahil tinamaan sa tagiliran ng aswang. Nakita kong hindi talaga siya umiwas. Ngumpiti pa nga siya nang makita ang punyal na hawak ko. Napalood siya habang tumatagas ang itim na dugo. Pagkahawak niya sa tagiliran, ay kagad kong nilabas ang isa pang supot. May laman naman itong dinurog na dahon ng talumpunay na babad din sa orasyon. Subukan mo gumalaw! Sige, aswang! Para maraman mo, hinahanap mo. Nakikita mo ba tong hawak ko kung ano ito? Kahit na hindi mo sabihin, naaamoy ko ang matabang na amoy ng talumpunay. Isa yung mabisang pangontra laban sa mga katulad kong aswang. Alam mo naman pala eh. Kung ganon, alam mo rin kapag sinaboy ko ito sa'yo, sigurado malulusaw ka na parang sinabuyan ng asido. Kaya ngayon, sumunod ka sa sasabihin ko. Unang-una, sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang girlfriend ko. Talagang mahal na mahal mo ang taong yun eh, ano? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo ha. Ilabas mo na sabi si Sansa eh. Dahil kung hindi, ano? Uubusin ko sa'yo ang lahat ng laman ng dinurog na daon ng talumpunay sa supot na ito. Tutunawin kita hanggang sa walang matira sa'yo. Sigurado ka na ba talaga dyan? Kapag ginawa mo yan, posibleng hindi mo na makita ang pinakamamahal mong si Sansa. Kaya ko siyang hanapin. Gagamitin ko lahat ng kakayahan ko para mahanap siya. Kaya magpaalam ka ng hayop kang aswang ka. Ang dami mo ng ginulot pinirwisyo sa lugar na ito. Kung ganon, gawin mo lang ang gusto mo. Mamamatay ka ng aswang ka! Wag! Isigil ba yan, Joffrey? Isasabi ko na sana ang supot na may pangontra nang hawakan ni Mang Ned ang kamay ko. Kinuha niya kagad ang supot at itinago para hindi ko na makuha pa. Pero sinamantala ito ng aswang. Tinulak niya kami pareho at binalak kalmutin ng mahaba niyang kuko pero nakaiwas kami pareho ni Mang Ned. Pagkatapos ay tumalo ng aswang at saka tumayo sa poseng malapit sa isang puno. Ilang saglit pa ay nanlisik ulit ang mga mata niya. Hanggang sa nagulat na lang kami nang may kung anong naglalagatukan na bagay ang unti-unting umusbong sa likuran niya, Kabanong. Makalipas ang ilang minuto, tinubuan na siya ng pakpak na may patulis na tila patalim sa bawat dulo. Nagulat ako sa aking nakita at mas lalo rin akong naguluhan kung anong klase ng aswang ang kaharap namin. At ang isang ipinagtataka ko pa
ay kung bakit ako pinigilan ni Mang Ned kanina. Bakit niyo ako pinigilan? Mapapatay ko ng aswang, Mang Ned eh. Magudos nili ka, Joffrey. Bakit po? Aswang siya, Mang Ned. Siya ang matagal na nanggugulo sa baryo, ang pumapatay sa mga alagang hayop ng mga taga rito. Saka siya yung sumalakay kay Arya. Ang naging dahilan kung bakit napagbibintangan ng girlfriend ko na isang aswang. Tignan mong mabuti kung sino kaharap mo. Aswang nga ang nakikita ko at siya ang nagtago kay Sansa. Tinago niya nga ba talaga si Sansa? Ano pong ibig niyong sabihin? Pagmasdan mo ulit sa kalaban natin. Tama ang sinabi ng matandang antingero. Bakit di mo ako pagmastang mabuti, ha? Pinakamamahal ni Sansa? Ganun nga ang ginawa ko, Kabanong. Pinagmasdan ko ang halimaw mula ulo hanggang paa. Hanggang sa unti-unti kong napagtanto ang isang bagay. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatitig sa kanya nang ngumingisi lang. Iisip mo na ba ngayon? Hindi maaari ito. Kanyan nga. Ang hinahanap mong si Sansa, natutulog pa. Kaya huwag ka munang maingay. Ako muna ang bahala. Hindi to totoo. Totoong totoo. Ako ang gumagamit ngayon sa katawan ng kakambal ko. Natutulog siya ng mahimbing. Kaya kung gusto mong gawin ang gusto mo, patayin mo ako. Gawin mo na. Yun nga lang, hindi mo na makikita ang pinakamamahal mong si Sansa. Ibalik mo ang girlfriend ko! Sinubukan kong sumalakay dahil sa inis, pero pinipigil pa rin ako ni Mang Ned. Dahil dito ay muling ngumiti ng kahulugan ng aswang. Pagkatapos ay naghanda ito sa pagsalakay. Hindi ko naman talaga napansin yon. Nakita ko lang nang hatakin ako ni Mang Ned. Bumulusok papunta sa aming dalawa ang aswang. Umiwas na naman kami. Wala akong magawa dahil hindi ko na sila masalakay. Ngayon, nalaman ko ng tila naghahati sa iisang katawan si Sansa at ang aswang na kalaban namin ngayon. Bakit hindi mo ngayon ako salakayin at patayin? Hindi na lang galit na galit kang salakayin ako. Ano ang gagawin mo ngayon, ha? Ibalik mo si Sansa! Pag-iisipan ko pa. Sa ngayon, mas natutuwa ako sa mga nangyayari. Ikinampay niya ang mga pakpak at pagkatapos ay muling lumusob sa amin. Nakaiwas si Mang Ned pero ako ay nadagit. Hinawakan ako ni Mang Ned sa paa para hindi ako matangay pa itaas. Pero mas nilakasan ng aswang ang pagkampay ng mga pakpak niya hanggang sa makabitaw ang kasama kong antingero. Nang lalayo na ang aswang habang dagit-dagit ako, nakita ko si Lola Elena na nakatayo sa pintuan sa kusina. Nakahawak ang isang kamay sa haligi habang isa naman ay may hawak na kung anong bagay. Meron siyang ibinubulong na kung ano. Kahit sino sa amin ni Mang Ned ay hindi pamilyar sa sinasabi niyang salita. Pero dahil doon ay nakita kong nagalit ang aswang. Sa inis at pagkairita nito ay nabitiwan ako. Nahulog ako sa puno. Bago lumagpak sa lupa, kaya kaunti lang din ang sugat na natamo ko. Pagtayo ko, nakita kong pasalakay ang aswang kay Lola Elena. Pero bago pa siya makalapit sa matandang babae, ay may lambat na sumaklob sa kanya. Galing yun mismo kay Mang Ned. Mang Ned, saan galing yan lambat? Lagi kong handa, Joffrey. Natigil na kami sa pag-uusap dahil nagkakawag at nagsisisigaw ang aswang. Habang si Lola Elena ay patuloy sa pagbigkas ng mga hindi pamilyar na salita. Hindi to katulad ng binibikas naming pag-uurasyon. Kaya bago talaga sa aming pandinig. Dahil doon ay unti-untingan tumalima ang aswang hanggang sa kitang-kita ng mga mata ko. Kung papaano paunti-unti rin bumabalik sa dati ang itsura ng nilalang. Nanlaki mga mata ko nang makitang si Sansa nga ang tila hinang-hina sa mga nangyari. Napatingin siya sa akin na parabang nahihiya at natatakot at nagmamakaawa. Tulong! Nawala na siya ng malay tao kaya kagad akong lumapit. Habang si Lola Elena naman ay napaupo at mabuti na lang din ay naalalayang kagad ni Mang Ned. Dahil sa mga nasaksiyan namin, marami ang katanungang nabuo sa akin. Unang-una, kung paanong nagkaroon ng aswang na bahagi si Sansa.
Habang nahimbing siya sa pagtulog, ikinuwento nga sa amin ni Lola Elena ang patungkol sa madilim na bahagi ng buhay ni Sansa. May kakambal pala siya noong ipinanganak. Sabay silang lumaki hanggang sa mag-10 taon. Subalit dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay sa sakit ang kakambal niya. Dahil sa may kakayahan ng pamilya nila sa pangungulam, sinubukan pala ng nanay ni Sansa na buhayin ang namatay niyang kakambal. Pero sumpa ang nangyari, Kabanong. Akala ko sa mga palabas lang ito nangyayari, pero sa totoong buhay din pala. Dahil sa sumpa, nabuhay sa katauhan ni Sansa ang namatay niyang kapatid. Pero ibang-iba na ang ugali nito. Kaya pala may pagkakataon na nagiging parang masama ang ugali ni Sansa. Pero ang totoo, ang katangiang yon ay ang katangian ng kakambal niya. At habang nagdadalaga siya, ay lalong lumala ang sitwasyon. Hanggang sa unang pagkakataon, ang kakambal sa katauhan niya ay napatay ang kanilang ina. Bukod dito, ay natikman nito ang sariwang dugo at karne ng nanay mismo ni Sansa. Doon nagsimula ang sumpa, ang aswang na tinawag ni Lola Elena na kakambal na aswang. Ginawa ng matandang babae ang lahat para maikulong ang sumpa. Pero habang nagdadalaga si Sansa, mas lalong lumalakas ang kapangyarihan hanggang sa nagnanasa na itong tumikim ng mga hayop. At dumating na ang pagkakataon na kamuntikan na makatikim ng sanggol. Yun ay yung kay Arya. Nang malaman ko ang lahat ng yun, ay nalungkot ako para sa aking girlfriend. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan dahil unang beses kong makarinig ng gantong klase ng hindi pangkaraniwang bagay. At base na rin kay Lola Elena, marami na rin siyang ginawa pero hindi niya mapigil-pigilan ng sumpa. Lalo na ngayong matanda na siya. Mang Ned, ano pong gagawin ko? Tulungan niyo po ako para makalaya si Sansa sa kakambal niyang aswang. Hindi ito garantisado pero gagawin ko rin ang lahat na makakaya ko para makatulong. Naintindihan ko po. Bumalik tayo sa bundok. Doon mas may sasagawa natin ng mga ritual at orasyon dahil mas malapit tayo sa kalikasan. Ginawa na nga namin ang sinabi ni Mang Ned. Nagpunta kami sa bundok. Kasama ko ang walang malay na si Sansa. Pinaubayan na rin sa amin ni Lola Elena ang lahat kahit walang kasiguraduhan, Kabanong. Nang nasa bundok na kami, sa bahay ni Mang Ned, eksaktong nagising ang girlfriend ko. Nagtaka siya dahil nakatali na siya. Sinubukan niyang kumawag-kawag pero ipinaliwanag ko ang lahat sa kanya. Naalam ko na ang lahat at handa ko siyang tulungan sa mga nangyayari. Ginamot din kaagad ni Mang Ned ang sugat niya sa tagiliran. At sa bisa ng kapangyarihan at orasyon, ay naghilom nga kaagad yon. Natuwa siya na natakot. Sinabi niya rin na lahat na ng paraan ay ginawa na ng lola niya pero hindi pa rin naging epektibo. Nangako ko sa kanya, Kabanong, na palalayain ko siya sa sumpa ng kanyang kakambal. Sa ganitong paraan din kasi, may babalik ang nawalang reputasyon ng mga tao sa akin, pati na rin ang masamang tingin nila sa aking girlfriend. Sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Isinagawa na namin ang ritual at ang orasyon hanggang sa unti-unti na ulit mag-anyong aswang si Sansa. Nagulat kami pareho ni Mang Ned nang tila mas malakas na siya kaysa sa nauna. Mabilis niyang napigtal ang tali gamit ang naglalaguto kanyang pakpak. Kukunin ko dapat ang lambat pero nahuli na ako dahil nabutas na niya ang bubong. Sa lakas din ng pagkampay niya ng pakpak, ay halos mabuwal ang bubungan ng bahay ni Mang Ned. Akala nyo makikaysa kayo sa akin? Dahil sa ginawa nyo, sisiguraduhin kong mas lalong magiging magulo ang baryo. Hindi ako titigil. Hindi nyo ako mapipigilan. Pagkasabi niyang yun, ay hindi na namin siya napigil sa paglipad papalayo. Hanggang sa mawala na sa aming paningin. Mang Ned, ano na pong gagawin natin? Bumalik ka sa baryo. Sabihan mo sila, Kapitan, at ako bahala rito. Nasa akin naman na ang mga kailangan ko. Ako na ang bahala sa dapat kong gawin. Pigilan mo siya sa abot ng iyong makakaya. Sige po. Wala na kaming inaksayang oras, Kabanong. Higit kalahating oras,
Nakabalik na ako sa baryo. Nagtungo kagad ako sa tanggapan at ipinaalam kina Kapitan Ramsey ang nangyari. Nung una nga ay parang nag-aalangan pa silang maniwala sa akin dahil sa nawala na sila ng tiwala at respeto. Pero dahil na rin sa pakiusap ng aking mga magulang na naroon na rin, ay nakinig sila. Naging alerto nga ang lahat. Mabuti na lang din ay wala pang nababalita ang nangyayaring masama. Hanggang sa habang nakakatipon kaming kalalakihan, nakarinig kami ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. At nagsunod-sunod na ito. Tinungo namin ng isang lugar dahil doon ko mas nararamdaman ang madilim na puwersa ng kasamaan. At hindi nga ako nagkamali, Kabanong. Dahil naroon sa bakahan ang aswang at merong dinadagit ng bagong panganak na baka. Itigil mo na yung aswang ka! Tumigil ka na sa pag-asik ng lagim dito sa baryo! Ha! Nagpapasawa ka. Kahit ako titigil. Magpasalamat kayo at hindi tao ang gusto kong kainin ngayon. Kung gusto niyo akong pigilan, gawin niyo na. Lusubin niyo ako at patamaan ng mga sandata ninyo. Napakuyumako ng kamaod dahil sa gigil. Alam kasi ng aswang na hindi ko yun magagawa, lalo na't ginagamit niya ang katawan ni Sansa. Pero ang iba kong mga kasamahan ay hindi na kontrol ng mga sarili nila. Magkakasunod silang umatake at kahit anong pigil ko ay wala na akong nagawa. Samantalang tawa lang ng tawa ang aswang habang pinagmamasdan kami. Sige, lumusob kayo ng sabay-sabay. Ha! Maraming pagkakataon na natamaan sa katawan ng aswang pero sa halip na magalit ay natuwa lang ito. Habang ako naman ay nag-aalala ng gusto. Baka maulit na naman kasi ang nangyari nung masugatan ko ang halimaw. Inawat ko na ang mga kalalakihan dahilan para makatakas ang aswang. Tangay ang kalahating parte ng katawan ng baka. Nagalit sa akin ang mga taga-baryo, pero pinaliwanag ni tatay ang lahat sa kanila. Maraming nakaintindi katulad ni Kapitan Ramsey, Mang Rodel, Bran at Benjo at iba pa. Pero meron din mas lalo lang nawalan ng respeto sa akin dahil ang tingin nila ay mas pinagtanggol ko pa ang aswang. At para matapos na ang komosyon ay sinabihan na ni Kapitan Ramsey na magkalat-kalat para mahanap ang aswang. Mabuti na lang ay kasama ko si Tatay Lanis, Mang Rodel at Bran at si Benjo. Sunod namin pinuntahan ang isang bukid dahil doon namin narinig ang malakas sa pagsigaw ng mga bakang natutulog doon. Hindi nga rin kami nagkamali dahil una na naming nakita ang piraso ng baka kanina. Sinundan namin ang bakas ng dugo hanggang sa matuntun namin ang aswang. Talagang matindi ang determinasyon ninyo, no? Pero hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay. Tumigil ka na! Etong sayo! Hinagis ko sa kanya, Kabanong, ang isang uri ng pangontra. Dali-dali yung tumama sa hita niya. Pagkausok ay napaangil siya ng malakas. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Galit niya kaming sinalakay, pero pare-pareho kaming napailag at nagtago sa mga tuyong dayami. Mabuti na lang kahit gabi, dahil bilog ang buwan, ay nagkakitaan kami ng malinaw. Patag din naman kasi ang lugar at walang ibang mga harang maliban sa dayami at isang kubo na hindi kalayuan sa amin. Inuubos nyo talaga ang pasensya ko. Kung ito talaga ang gusto nyo, sige, isa-isa ko na kayong papatayin. Hindi ko hayaang gawin mo yan! Gamit ang katawan ng girlfriend ko! Ha! Pigilan mo ako kung kaya mo. Dahil mapipigilan mo lang ako kung handa ka ng patayin mismo ang may-ari na katawan na to. Ang pinakamamahal mong si Sansa. Kaya wala kayong magagawa pa. Kaya humanda na kayong lahat. Hindi mo kami kilala. Dahil sa pagtitiwala namin sa Diyos, wala kaming hindi kayang gawin. Kaya ikaw ang humanda. Umatake na nga ulit ang aswang, pero hindi na ako nagdalawang isip na sabuyan siya ng itim na buhangin. Tinamaan siya sa mata. Dahilan para umusok yon. Pero hindi naman siya nagpatinag. Pansamantala lang siyang tila napuwing at napatras, kaya sinamantala na namin ang pagkakataon. Muli akong umatake at nagsaboy pa ng isa pang pangontra, pero nakaiwas siya sa akin at nagtungo malapit sa kubo.
Sinadya ko talaga Kabanong na doon siya mapunta dahil may naghihintay sa kanya roon. Sinundan na nga ito ni tatay ng sikretong pag-atake. Kasama niya si Mang Rodel. Hawak nila ang isang tali na pinaikot sa katawan ng aswang. Nang sinubukan nitong ikampay ang kanyang mga pakpak at saka naman umiksena sina Bran at Benjo. Pareho silang umawak ng matulis na parte ng pakpak at hinigit yun pababa. Gawin mo na ang dapat mong gawin, pare. Bilis! Oo, nandyan na pre! Bilisan mo na! Hindi na namin kaya pigilan pa siya! Ah! Nang malapit na ako para isaboy sa kanya ang pamparilisang pangontra, nagulat kami nang bigla siyang pumiglas ng pagkalakas-lakas. Lahat sila, sina Tatay Lanis, Mang Rodel, Bran at Benjo, ay nagtalsikan. Ako na lang ang natiling nakatayo, karap ang aswang na hingal at galit na galit. Inubos niyo talaga ang pasensya ko, ha? Ikaw ang uunahin ko! Respetadong albularyo! Dahil kapag nawala ka na, siguradong mababalot na ng takot ang mga taga-baryo! Nakakamali ka! Dahil kahit mamatay ako, hindi maalis ang tapang ng mga taga-baryo. Hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang hustisya at katahimikan. Kaya sumuko ka na! Pwe! Mamamatay kayong lahat! Sinubukan lumipad ng aswang pero muli sa kanyang likuran, sa kanyang pakpak ay may sumungkit gamit ang lumang kalaykay. Napalingon kaming lahat kay Mang Rodel na buong tapang na lumapit. Umaray sa sakit ng aswang pero pagkalaon ay mas lalo lang itong nagalit. Binalingan niya ang Ginoo na napaupo. Sinubukan ko namang lumapit para iligtas si Mang Rodel pero nahuli na ako. Gamit ang matutulis na kuko ng aswang ay nasaksak niya ang Ginoo sa dibdib. Pagkatapos ay hinagis niya yon na tumilapon sa dayami. Dali-daling lumapit doon si Benjo, habang kami naman ni Tatay Lanis at Bran ang humarap sa aswang. Isusunod ko na kayo! Nagulat ako nang biglang napalod ang aswang at ang pinagmasdan namin siya ay parabang kumislap-kislap ang katawan niya. Para yung nag-aagawan sa pagpapalit ng taong anyo at aswang na anyo. Ah! Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa kanya, pre? Hindi kagad ako nakapagsalita. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa maalala ko si Mang Ned. Napapitik ako sa hangin saka binalingan ng matalik kong kaibigan pati si Tatay Lanis. Ano na nga nangyayari? Bakit siya nakakaganyan, pre? Umepekto na yung orasyon ni Mang Ned. Samahan mo akong bigkasin ng orasyon ng pagtunaw at pagsiselyo. Pagkatango ng tatay ko, ay lumapit kami sa nanghihinang aswang na tila kinakalaban na ang sarili. Pinalibutan namin siya ni tatay, ako sa harap at siya sa likod. Pagkatapos ay sabay kaming nagbigkas ng orasyon. Sinubukan pang dumamba ng aswang pero sa tuwing ginagawa niya yon ay sinasabuyan siya ni Bran ng itim na buhangin. Kaya siya napapatalima. At makalipas ang higit 10 minuto, matapos sa matinding pakikipaglaban namin, unti-unti na ngang bumalik sa dating anyo si Sansa. At mula sa ibabaw niya, nakita namin ang isang itim na usok na may namumulang mga mata. Galit na galit yon at hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa binunot ko sa bulsa ko ang supot na may lamang dinurog na talampunay, pati ang pito ng merong orasyon. Pinatunog ko ang pito, kaya tila naipon ng itim na usok. At kahit anong gawin nito, ay wala siyang magawa. Maya-maya pa'y tila pilit na kumorte ang itim na usok ng isang babae. Pero hindi ko na hinayaan pa na makapenetrate pa ito ulit, lalo na kay Sansa. Sa bisa ng kapangyarihang pinagkulob sa akin ng may kapal, sinusunog kita sumpa at ibabalik kita sa impyerno kung saan ka nanggaling. Hindi na kita pahintulutang bumalik pa rito kahit na kailan. Matali ka na sa pinakamalalim na bahagi ng dagat-dagatang apoy. Hindi ako babalik doon. Hindi ko iiwan ang kakambal ko. Ibalik mo ako sa kanya. Akin lang ang katawan ni Sansa. Akin lang. Sa isang pambihirang pagkakataon, Kabanong, biglang umapoy ang itim na usok hanggang sa mawala sa himpapawid. Hindi ko na nagamit ang supot ng talumpunay dahil nawala na ito. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nakahinga ako na maluwag dahil alam kong tuluyan ng nakalaya si Sansa sa sumpa.
Sa kabutiang palad, bukod sa baka ay wala nang ibang namatay. Ligtas din si Mang Rodel na ginagamot ni Mang Ned. At dahil din sa nangyari, naunawa na ng tao ang aking girlfriend na hindi naman talaga masama ang kanyang ugali. Totoo na napakabuti niya at mapagmahal na tao. Hindi nagtagal Kabanong, ikinasal kami at ngayon ay nanatili pa rin kami sa baryo. Meron na kaming malulusog na kambal na masasabi kong nagmana rin ng aking kakayahan. Ngayon, mas lalo kaming minahal ng mga taga-baryo at mas lalo rin akong nagpursige para mapaglingkuran ko sila. Dahil naniniwala ko na ang kakayahang minana ko pa sa aking mga ninuno ay dapat kong magamit ng tama at hindi ipagdadamot. Ito ang aking kwento. Nawa sa mga nakarinig hanggang dulo ay marami rin kayong nakuhang aral. Katulad ko. Huwag na huwag nating susukuan ng isang bagay dahil kung pinaniniwalaan nating kasama natin ang Diyos sa laban, totoong kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Ako po ulit si Joffrey at ito ang aking kwento. Maraming salamat Kabanong, Kayanggaw, Kabangers at sa lahat ng mga supporters na walang sawang nakikinig sa programang ito. Palagi tayong pagpalain na may kapal. Ayun po mga Kabangers, mga Kayanggaw, bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat po ako sa inyo na sinamahan niyo po kami dito hanggang sa dulo. Ngayon po, inaanyayahan ko kayo na maging isang bidang Kabangers of the Day at sa pamamagitan nito, mababasa po ang inyong comment dito sa ating comment section. Para maging bidang Kabangers of the Day, kailangan niyo lang pong mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. At syempre, pindutin niyo rin po ang like button at i-share na rin po ang ating video na ito. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan niyo pong mag-comment dito sa baba, no? Mag-comment po kayo ng pinakamalupit na mapapawaw talaga kami sa inyong sasabihin para mapili po natin at mabasa ang inyong comment sa video na yon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Comment na po kayo. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!